Dali lang gamitin mga kirig. So napakadaling gamitin. Automatic na siya na lilipat, no? Wala na siyang knob, no need na ng knob. Pag naka-auto yan mga kirig, no? Kahit pag naka-auto yan, diretso yan, no? O, diretso. Tapos kahit dito, diretso na rin yan, wala nang lipat-lipat. So kukunin natin yung um, ano niya, resistance. So automatic na, nasa 1.4 kilo ohms. Yo, for today's video mga kirig ay papakita ko sa inyo yung dumating natin na binigay ng Habotest mga kakirig. Habotest HT123 Smart Multimeter. So ganito lang siya kalaki mga kakirig. Meron siyang casing, no? Pagkabukas mo, ang nandoon sa karton, so ito yung karton niya, no? Digital multimeter. So ito yung karton niya. At ito yung nasa loob. So yung ganito lang kalaki mga kakirig, no? So parang singlaki lang ng surface type na outlet. So pwede mo siya, magaan lang siya, madaling bitbitin, no? Tapos pwede mo mas malagay sa loob ng bag mo or sa bulsa. So ganito yung itsura niya, may casing siya, no? May casing. So ito sa likod nito mga kirig, dito yung battery natin na need na 1.5 dalawa, no? Triple A. Dalawang triple A. Tapos ito is yung flashlight, may flashlight siya mga kirig. So buksan nyo lang to para makita yung battery dito. So kasama sa loob ng karton niya, itong dalawang test probe mga kirig. Siyempre ganito yan, may red at saka black. Tapos isang manual description niya. So dito yung mga information niya, yung mga specs niya, no? So dito yan. So kung bibili kayo nito, nandito lahat yung information niya. So bali ang multimeter na ito mga kirig is madali lang gamitin mga kirig. So napakadaling gamitin. So kung nakikita nyo dito, wala nang knob, no? Baga yung selector ba na pupunta na gusto mo sa DC, AC, ohms, so ganyan. So di gaya nito. So ito kilometer to siya mga kirig. Magkaiba sila kasi ito kilometer, kaya kumuha nito ng amperahe. So dito yung sinasabi ko, automatic na siya na lilipat, no? Wala na siyang knob, no need na ng knob mga kirig. Di gaya nito, need mo pa siya i-transfer kung saan mo gusto. So ang wala lang nito dito sa kilometer mga kirig is yung itong pangkuha ng amperahe. So ito lang yung kaibahan, magkaiba lang sila pero pareho sila, meron silang same na function. So bali ito yung ganito yung itsura niya mga kirig. So kung i-on natin mga kirig, dito natin i-on, long press natin siya, ayan, umilaw siya. Meron siyang backlight, at saka long press ulit para iilaw yung flashlight niya. So kung gaano kalakas ang flashlight, ito yun. So kunwari nag-brown out, so meron kunwari mag-troubleshoot kayo na wala ng kuryente, so meron na automatic siya na flashlight. So ganun kalakas yung flashlight niya. Tapos kung i-off mo naman yung flashlight niya, long press mo lang. So ayan. So yung backlight, so ayan, kung gusto niyo may backlight, ayan, okay siya. So ngayon mga kirig, bakit siya tinawag na smart na multimeter? Kasi no need mo nang maglipat-lipat or no need mo na ng selector. So kung selector switch or yung knob para mailipat mo kung saan mo gusto mag-test. So automatic na, hindi na ka mag-worry nito. Kunwari mag-continuity ka, tapos sa pag may knob kasi mga kirig, kung kunwari na-test, kunwari nakalagay siya sa continuity or sa ohms ganito, tapos pag naisaksak mo sa 220 volts, matagal na nakababad sa yung test probe mo sa 220 volts, tapos naka continuity test siya, so may tendency na puputok yung fuse, kung may fuse man yung tester. So sa dito mga kirig, no need na, no? Kasi pag naka-auto yan mga kirig, no? Kahit pag naka-auto yan, diretso yan, no? So diretso. Tapos kahit dito, diretso na rin yan, wala nang lipat-lipat. So kukunin natin yung resistance. So automatic na, nasa 1.4 kilo ohms, no? So hindi maklaro yung kilo ohms. So try natin patayin yung backlight niya. So ayan. Automatic 1.4 kilo ohms, no? So
DC naman, so automatic rin DC, positive at saka negative. Yan, 1.4 volts, no? So kahit dito yung LED lamp, kaya niyang basahin. Mga LED lights, LED lamp, mga bulb na LED. So ayan, 4.5 mega ohm. So meron talagang ganyan, kahit basta digital, ganyan talaga yung reading niyan mga kirig. So dito rin meron nakalagay sa H is hold, no? Ang hold yan. So kunwari mag-hold yan yung H. So hold natin. So naka-hold yan. So kuha na yung voltahe mo, no? So kahit sa press mo lang ulit para mag-reset. Kahit dito sa resistance, kunin mo yung resistance na tapos i-press mo yung hold. Yan, kuha mo na. So ganun, reset na rin. So continuity test. So ayan, tutunog to yung continuity test. So ayan, automatic yan mga kirig. Kung galing ka dyan sa resistance or sa continuity, tapos idiretso mo sa voltahe, shit, mali pa. Gusto mo sa diretso mo sa voltahe, yan, diretso yan, no? So kaya sige tinawag na smart na multimeter mga kirig kasi automatic na, no need na ng knob. So itong NCB, ibig sabihin niya non-contact voltage, no? So kaya niya mag-detect ng voltahe. So lalo na kung mataas yung induction mga kirig. So dito hindi niya masyado ma-detect dito kasi walang load. So stable lang kasi yung amperahe dito, walang load. So pag sa mga breakers mo to mga kirig, dito mo makikita kung saan yung malakas na may gamit or saan yung malakas na amperahe. So dito to, so tutunog siya. Bago mo pala maano sa NCB, long press mo to sa NCB, tapos tatatak yan. So parang NCU siya, no? Pero NCB yan. So test natin. Pag green siya mga kilig, ibig sabihin hindi masyado malakas yung amperahe pero may voltahe. So ito sa ilaw to, hindi niya gaano ma-detect yung load. Ito sa outlet, so may na-detect siya na load sa outlet. So dito is main. So ayan, so kasi andito lahat tumaan yung load natin sa main, kaya ganyan siya. So mag-red, ibig sabihin mataas yung conductivity niya, no? Your induction na detect dito. So ayan mga kirig, no? So ganito lang siya kadali gamitin. So ang wala lang yan dito mga kirig is yung amperahe. So kasi hindi ito clamp tester, ito ay isang multimeter. So sa mga gustong mag-try nito na device mga kirig, so puntahan nyo lang dito, meron akong nilagay na link sa baba, no? So i-try nyo ito mga kirig. So habang naka-less pa to mga kirig, no? So nasa 600 pa lamang ito, at itong store na to ay legit na legit mga kirig. So pinadala to, in-order ko to, dumating siya agad. Klaro, basta klaro lang yung description ng location mo. So dumating siya 3 days lang, dumating agad, no? So walang hokus pokus sa shop na to, dito sa Habotes na shop. Try nyo lang to mga kirig. So para sa akin okay to kasi hindi siya mabigat at madaling gamitin, no? So hindi ka na malilito. So yung link nasa comment mga kakirig. So please don't forget to like, share this video mga kirig. Salamat!